Una sa lahat mga kapatid, bago natin simulan ang ating paksa, gusto ko munang tumayo yung mga yung bagong pasok sa Islam. Yung kanina yan, yung dalawa, si Rafael, si Kevin, at saka ito, halika kayo dito bro. Dito nagdako. Cagayan de Urubay. Dito sa inyo, dito sa Kuan. Sa Burgos ko, Mabini sa una ng labahan. Ibinibigay ito sa kung sino yung pipiliin niya na may pangitain, na totoo na dalisay sa kanyang puso, o siya ay tunay na Muslim, na siya ay mahal ng Allah. Pero ito rin ang dapat nating malaman dito. Sa gabay na ito, mga kapatid, lalong-lalo na kayo bagong pasok sa Islam at kayo na mga nag-Muslim na, hindi ibig sabihin, pati ang mga Muslim, including myself, maski ikaw ay Muslim na, inihiling pa rin natin sa Allah na panatilihin tayo sa kanyang relihiyon. Dahil maaari mamatay tayo sa mga huling antungan natin na hindi tayo Muslim. Alam niyo ba yan, bro? Kasi ang puso natin, kapatid na Muhammad, ang puso natin, hindi natin ito panghawakan. Panghawakan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi niyang hinihiling sa Allah na sinasabi niya, Ya musarrifal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Nabanggit yun ni Propeta dahil nabanggit sa isang hadith na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kamay na mayroon siyang daliri. Hindi natin ito nituro, pinapakita ang daliri ng kahit sino. Nabanggit na, anna bi asabi'ir rahman. Yudhillu mayasya wa yahdi mayasya. Sa kamay ng Allah, sa kanyang mga daliri, kung sino ang gagabayan niya, ilang ano lang niya pwede niyang magabayan. May tao, mga kapatid, ito ang aral na makukuha natin dito. May tao na walang nagturo sa kanya sa Islam, wala ang anumang na alam niya sa Islam, pero bigla na lang siyang gigising, na iiyak siya, nakita niya sa panaginip niya na siya ay pumupunta o nagtatawaf, o di kaya narinig niya yung adhan. O di kaya ang sabi niya sa sarili niya, gusto ko mag-Muslim. Anong dahilan, di ko alam. Tapos naiiyak na. Binigyan ng Allah ng gabay. May mga tao din na alam na nila ang Islam. Anak nila, magulang nila, mga Muslim na. Pero hindi pa rin sila tatanggap. Dahil wala sa kanila ang gabay ng Allah. Ibig sabihin, mapalad tayo, mapalad kayo, na kayo ay tumanggap sa Islam. Bro, manatili lang dito sa relihiyon na ito dahil ito ang tunay na kaligtasan. Ito ang tunay na yaman. Makakasama natin sa libingan lalo na sa araw ng paghukom. Allahu Akbar, Masya Allah. Nakakatuwa mga kapatid, ang mga kapatid na ito ay ginabayan ng Allah. Pero teka lang, ito, gusto ko pasaksihin natin ito kasi hindi pa ito nag-Muslim, itong kapatid natin na si Ariel. Ariel, matanong lang kita, anong dahilan kung bakit gusto mo mag-Muslim? Lagi po kitang pinapanood sa mga pag-aaral. Ako? Ako? Yes, Nandun ka pa sa Pinas? Hindi, sa Pinas pa po. Allahu Akbar, Masya Allah. Effective yung video natin, Ismael. Ayusin mo yan mabuti. Tignan mo ang kapatid natin na ito, nag-Muslim daw dahil nakikita lang yung mga video. Ya Allah, tanggapin ito sa amin. Allahumma amin. Na maging ikhlas, ya Allah, wallahi, Allahu Akbar. Tapos nakikita mo yung mga video namin. Oo, yung pag-aaral. Pag-aaral tungkol sa Islam. Very effective, mashallah. Tapos, ilang buwan ka na rito ngayon? 9 months pa po. 9 months. 9 months. Ito ang araw at gabi na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para tumanggap siya ng katotohanan. Kapatid na Ariel, nandito ka sa tunay na landas ng lahat ng mga kinalugdan ng Allah. Ito ang landas ng lahat ng mga propeta. Ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Wallahi mga kapatid, naalala ko bago ka magsaksi, isang kapatid natin, sabi niya, Ustad, mawala ang lahat. Mawala dahil mawawala ang lahat. Pamilya, anak, asawa, mga trabaho, pera, lahat yan mawawala. Lalo na pag namatay ka, wala yan lahat. Pinanganak tayo dito sa mundo, hubot-hubad. Wala kang mayroong ang pag-ari. Mamamatay ka rin, ililibing ka na hubot-hubad na wala rin. Yan, napakalaking aral na yan. Kafa bil mauti wa'ida. Hindi ba sapat ang kamatayan para sa atin magbigay ito ng lesson sa ating buhay? Di ba, Ariel? Okay. Ariel, ngayon magsasaksi ka na.
Wala nang pagbabaliktad sa Islam. Kayo na mga nag-Muslim bro, napakalaking kasalanan na nag-Muslim ka at ikaw ay nagmurtad. Ang murtad ay tumalikod. Kasi kung tatanggap kayo ng Islam, tanggapin nyo. Kung hindi nyo tanggapin, walang pumipilit sa imo. Bay, pisa kung siya yun sa labot na mo sa imong kinabuhi. Diba? Diba bro? Walang sa pilitan. Mismo ang Allah nagsabi sa Quran, La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. Yours is yours, ours is ours. Pero kung ikaw ay tumanggap sa Islam, ibig sabihin, totoo ka, mahal ka ng Allah dahil wallahi ito ang totoong gabay. Ngayon, pag nag-Muslim na, bawal na magtalikod. Bawal nang magbaliktad. Dahil may paratang ito sa Islam. Kamatayan ng kaparusahan nito, lalong-lalo na kung nandoon ka sa lugar ng Islam. So alhamdulillah, lagi natin hiniling sa Allah na patnubayan tayo at patibayin ang ating pananampalataya. Yun nga, hadith ni Propeta, nagsabi, O ya Allah, ang aming puso at ang aming pananampalataya paggawa ng mabuti ay panatilihin ito sa iyo. Saksiyan natin mga kapatid, ang kapatid natin na si Ariel. Ariel, gumanito ka bro. Sabihin mo, Ashhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh wa ashhadu anna anna Isa Isa ibni Maryam ibni Maryam Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh. Allahu Akbar. Sabi mo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabihin mo to sa Tagalog. Ganito rin. Lahat tayo mga kapatid, sa ating puso at isipan. Sabihin mo, ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na walang Diyos na dapat sambahin, na dapat sambahin, karapat dapat sambahin, dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah ay ang huling sugo ng Allah at kanyang alipin. at kanyang alipin. Ako rin ay sumasaksi, Ako rin ay sumasaksi, nagpapatunay ngayon, nagpapatunay ngayon, naniniwala ngayon naniniwala ngayon na si Hesukristo na si Jesucristo na anak ni Maria, na anak ni Maria, na siya si Isa, na siya si Isa, na anak ni Maryam sa Islam, ni Maryam sa Islam, ay bilang alipin bilang alipin at propeta ng Allah. at propeta ng Allah. Takbir! Bro, welcome to Islam. Bro, welcome to Islam. Alhamdulillah. I-welcome natin ang kapatid natin. Masya Allah. Ito si Rafael. Oh, balik Islam ka din pala. Bago ka bro. Allahu Akbar. Masya Allah. Kinahabagan kayo. Bro, wallahi totoo yan. Tanggap ka talaga. Mainit ka na tinatanggap namin sa Islam. Alhamdulillah. Bro, i-congrats ninyo ang ating mga kapatid. Masya Allah. Ito ang kagandahan dito, yung pagkakapatiran. Magkakaiba-iba man tayo, ibang tribo, pamilya, pero pag nandito ka, parang isa lang talaga. Hindi nagkakaiyan, isa lang kainan natin, isa lang. Hindi katulad ng hindi pagkakaibigan ng Islam, nagkakaibigan lang dahil sa inom, tapos mawala na sa isip. Ito totoo bro, alhamdulillah, alhamdulillah sa gabay ng Islam sa atin. Ha? Pero may ibang mga kapatid tayong Muslim na parang naliligaw din na Yan nga yan. Yan, bibigyan natin yan ng linaw, inshallah mamaya. pag medyo Nag-Muslim na. Muslim na, pero Balik Islam sinasabi mo o born Muslim? born Muslim. Ayun, Pero pag totoo yan. I-ano ko rin siya para makabalik Ay, sa pag-aaral. kaibigan mo yun. Hindi, sa accommodation. O sige, sabihan mo yun. Ipakita mo itong mga video natin, ha? O sige bro, mashallah. Upo na kayo at upo na kayo dahil 5 minuto ay uuwi na tayo. Ha? Oras na, oh. Oras na Allahu Akbar. Ya Allah, ito ay habag ng Allah at ito ay kanyang kapahintulutan. Baraka bro, baraka. At ito, paulit-ulit kong sinasabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum
illa nazalat alayhimus sakina wa ghashyathumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilm ridan bima yasna. Wa innal alima fadlul alimi ala sairil kawakib kafadlil qamar. Mga kapatid, yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung sinasabi ni kapatid dati na si Rashid. Uy, hindi ko pala natawag itong si Ibrahim. Ibrahim, tumayo ka lang dito. Halika muna. Hindi ka tumayo kanina doon sa kanila. Halika nga dito. Ito, pumunta itong si Ibrahim, bro, para makilala ninyo. Itong kapatid natin, si Ibrahim, taga Zamboanga. Nag-Muslim siya sa Pinas, di ba? Sa Jeddah po. Sa Jeddah. Tapos pumunta siya rito, tapos yun nga, gusto niya mag-aral. Ngayon, very busy din siya sa trabaho, pero alhamdulillah, pinayagan ka ba na ganitong oras pumunta ka? Hindi pa, o ngayon lang? Day off lang. That's why, kaya... Ngayon lang, ngayon? Pero sana tuloy-tuloy na rin. Sana tuloy-tuloy. Allahumma amin. At bro, ito yung mga kapatid mo. Ito, Mindanao, Luzon, Visayas. Wow. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas yan bro, alhamdulillah. At alhamdulillah, lahat ito nagmamahalan para sa Allah. Wala tayong iniisip na anuman, hindi nagpapakain si Kuan ng pansit, ng lugaw, o yung kape ni Kuan, wala. Dahil lang sa Islam. Ito kapatid natin na si Ibrahim, mashallah. Ang ganda ng kwento ng kanyang buhay. Pero ngayon, ayaw kong imarites sa inyo kasi wala yun sa Islam. Okay bro, Ibrahim ha. Jazakallah khairan bro. Kasi gusto talaga dito mag-umrah. Sa umrah na lang ha. Sige, salamat. Sana matuloy. Inshallah, matutuloy ka, makasama ka sa umrah. Sige bro, mashallah. So walang... Oy, nagsalita na naman tong mga marites. Ya Allah, nakakatuwa kayo mga kapatid. Wallahi. At ito nga, iniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay tanggapin niya sa atin. Tanggapin tayo sa paraiso sa katulad ng ating pagtitipon ngayon. Allahumma amin. Kevin, ayaw ka mahula, wag ka kanin mga brad-brad. Ito yung totoong mga kakapatiran. Ang totoong kapatiran ay ang totoong nag-iisa ang paniniwala natin. Yan ang makakasama natin sila sa araw ng paghukom. Lalong-lalo na yung magkakaibigan para sa Islam. Kanina nasabi nitong kapatid natin, sabi niya, Ustad, yung may mga born Muslim. Uy, makinig kayo, mga born Muslim. May mga born Muslim daw na mga kasamahan niya parang naniniwala pa rin sa Allah kasi hindi natin alam kung ano nasa puso ng tao. Naniniwala pa rin sa Allah pero alam mo yun, yung khaliwali. Kida-kida, hindi sida. O di ba? Ang sa atin mga kapatid, ang gabay sa'yo ng Allah kung ginabayan ka ng Islam, isabuhay ito. Yung kapatid natin, bigyan ng paalaala. Kung tumanggap, gumawa ng kabutihan, dahil ikaw ang nagbigay ng gabay, may gantimpala ka sa paggabay mo sa kanya. Pero hindi para pilitin siya o para siya itakwil mo. No. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman siya, pakikitungo niya sa mga kaibigan niya, mismo sa mga munafik, sa mga kamag-anak niya, tuloy-tuloy pa rin. Dahil ang nagbibigay ng gabay ay ang ating tagapaglikha. Ang sa atin lang, wama alayna illal balagul mubin. At yan ang ginawa ng mga propeta. Ang sa atin, magbigay lang ng paalaala at magpabatid sa mga tao. Ang Allah, kung sinong gagabayan niya ay magagabayan. Alam niyo ba kung sino siguro yung tao na dapat pwedeng bigyan ng Allah ng gabay sa kapanahunan ni Propeta Muhammad? Ang tiyuhin niya. Sino yung tiyuhin niya? Si Abu Talib. Bakit kaya? Alam nyo, kasi yun si Abu Talib, lumaki si Propeta Muhammad sa kanya. Sa kanyang pag-aaruga sa kanya. 14 or 15 years old, hindi, 10 years old. Inalagaan na ni Abu Talib si Muhammad. Dahil nung namatay ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib, inalagaan na niya si Propeta Muhammad. Nagbinata si Propeta Muhammad sa kamay at pangangalaga at pag-aaruga ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Ang buhay, ang pera,
ang oras iginugol ni Abu Talib sa kanyang pamangkin na si Muhammad. Hanggat hindi mabasta-basta si Muhammad na pwede paslangin, pahiyain ng mga tao dahil natatakot sila na nandun ang kanyang tiyuhin na ama-amahan niya na si Abu Talib. Ito ang masaklap, mga kapatid. Naging ama-amahan niya. Nung siya'y nanghihingalo at mamamatay na, dumating at tinawag, mamamatay na si Abu Talib. Alam nyo, mabuti yung ganun, yung kamatayan na naranasan ko nung mga bata pa kami. Pag namamatay yung mga matatanda, ilang araw bago pa yan mamatay. Alam nyo yun? Yung parang samranaw na ditudan. Ibig sabihin, ngayon, akala nila mamamatay kasi hindi na tinatanggap sa ospital dahil may edad na. So doon pa lang siya sa bahay. So minsan sabi nila, hinihinga, lalabas ng kaluluwa. Sabihin mo, la ilaha illallah. Hanggang magdamag, hanggang fajr, hindi pa rin siya namamatay, yung matanda. Kasi hindi pa tinakda ang oras. Sa kapanahunan ni Abu Talib, ganun din sila. Ngayon, ibang na ngayon ang kamatayan, faj'ay. Di ba? Halos karamihan ngayon, ang mamamatay na ngayon, gigisingin mo, hindi na siya magising. O di ka na-disgrasya, wali'udupillah. Ilayo tayo ng Allah sa lahat ng mga anumang kapahamakan. Ngayon, nung nanghihingalo na si Abu Talib, dumating sa kanya ang kanyang tiyuhin. Mga kapatid, kung bakit ko ito kinukwento, para mamulat sa ating puso't isipan ang pinakamalaking gabay sa atin ng Allah, ang Islam. Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tiyuhin, Ya amma, qul la ilaha illallah. Sabihin mo ang kataga na salitang la ilaha illallah. Ito kayo, nagsaksi ngayon kanina si Ariel. Walang Diyos maliban sa Allah at ako'y kanyang propeta dahil ako ay mamamagitan sa iyo sa araw ng paghukom para tanggapin ng Allah sa kanyang paraiso. Ano ang aral doon, mga kapatid? Ang aral doon, maski wala ka palang nagawang mabuti, maski hindi ka nagdasal, maski wala kang nagawang anumang pagsamba sa Allah, pero ang pinakahuling hantungan mo, ang huling hininga mo, ang huling kung anong pinapaniwalaan, pinapanindigan mo, ay yun ang pagbabasihan ng ating tagapaglikha. Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu bi khawatimiha. Katotohanan, ang pagbabasihan sa inyong mga gawain ay ang mga huling gawain. Baka nag-isip kayo ngayon, so pwede pa lang magkida-kida. Nag-Muslim ako ngayon, nakapag-umrah, nakapag-hajj, pwede rin palang magkida-kida. Delikado ka ba eh? Kasi baka magkida-kida ka, sa oras na yun, dumating sa'yo si kamatayan. Tiway, ikaw ang kawawa. Ang Muslim hindi ganon. Huwag mo lukuhin ang Allah dahil ang nililoko mo ang sarili mo. Kung gusto mo, iniisip mo yun, hindi mo alam, ang tagapaglikha mo, hindi niya alam kung ano iniisip mo, kung ano nasa puso mo. Di ba, bro? So ngayon, noong sabihin niya sa kanyang tiyuhin, nandoon si Abdullah ibn Abi Ubay at nandoon si Abu Jahal, na tiyuhin din niya, kapatid ng kanyang ama. Nagsasabi sila, yung mga kaibigan nila, sabi nila, Abu Talib, maniniwala ka dito kay Muhammad? Na magsabi ka lang ng la ilaha illallah, iiwan mo ang ating mga kinagisnan natin sa ating mga ninuno, sa ating ama na si Abdul Muttalib, at ang mga ninuno natin na kung saan naniniwala sila kay Uzza, kay Iza, mga barahala na galing sa Yemen, na sila ang mga sinasamba natin. Bakit may paniwalaan? Ilang beses umiyak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggat dumating ang punto na hindi niya napilit na umiiyak at nagsabi ang kanyang tiyuhin na sinabi niya na ana fi millati Abdul Muttalib. Ako ay katotohanan nandoon pa rin sa paninindigan at paniniwala ng aking ama na si Abdul Muttalib. Namatay siya na ano? Kafir. Namatay siya na ano? Kafir. Tumalikod.
Kung may nagsasabi na namatay siya na Muslim, mu'min, layuan nyo kung sino ang nagsasabi ng ganyang mga tao na nagka-create ng fitna at syubuhat. At kaya pa niyang sabihin na binuhay daw ni Propeta Muhammad si Abu Talib, ang kanyang tiyuhin. At nung nabuhay daw niya muli, doon siya nagsaksi muli na walang Diyos maliban sa Allah. Aywan ko saan niya pinagkukuha ng mga kasulatan na yun, ng mga ninuno niya, ng mga nunok doon sa mga ilalim. Saan nanggagaling itong mga kasabihan na ito? Bro, napakaliwanag. Napakaliwanag ang hadith na ito. Umiyak si Propeta Muhammad. Nung umiyak, humarap sa Allah, inni la astaghfirannaka yawmal hisabu, aking Panginoon, bibigyan mo ako. Si Propeta Muhammad, mga kapatid, mamamagitan siya sa atin. Mamamagitan siya sa kanyang mga uma. Pero ba't hindi niya nakayanan ito ang kanyang tiyuhin na ito? Sabi niya, umiyak, hihilingin ko sa Allah, pag-aaruga mo sa akin, itinuri mo ako tunay na anak, hihilingin ko sa Allah na bigyan ka ng habag at kapatawaran para makapasok sa paraiso. Oras mismo, bumaba ang talata na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi kay Propeta Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, katotohanan ang nagsasalita ngayon ng iyong Panginoon, hindi mo magagabayan ng sino mang naisin mo at mahal mo. Ngunit siya ang iyong Panginoon ang magbibigay ng gabay. Allahu Akbar. Ngayon, sasabihin mo, namatay si Abu Talib na Muslim. Paano mo iko-contradict yung Quran na yan na mismo ang yan bumaba sa kanya? Pangalawa, bumaba rin sa kanya mismo sa oras na yun. Makana lin nabiyyi, Suratul Qasas, makana lin nabiyyi walil mu'minin ay yastaghfira lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum fi ashabil jahim. Waliyaudu billah. Hindi, tignan nyo, kinoreksyonan ng Allah ang kanyang propeta. Which is dapat lang, tao lang si Propeta Muhammad, katulad natin. Sabi niya, hindi nararapat sa sugo na si Muhammad. Makana lin nabi, hindi nararapat dapat sa kanyang propeta na si Muhammad, walil mu'minin, at sa lahat ng mga mananampalataya. Ito, directed ito kay Propeta Muhammad, indirect ito sa atin lahat, mga kapatid. Hindi kailangan dapat kay Propeta Muhammad at sa kahit sino mang mga mananampalataya na sila ay humiling ng kapatawaran sa Allah sa kanilang mga mahal sa buhay, maski ito'y napakalapit sa kanila, walau kanu uli kurba. Kurba, bima'anak karib. Pinakamalapit sa iyo. Magulang mo, asawa mo, anak mo. Mahal mo sa buhay. Maski yan ay malapit sa iyo, pero kung pagkatapos na sila ay nabigyan mo ng gabay o babala, na inay, itay, ito po ang paniwalaan ninyo, ang Islam. Pero kung sila ay patuloy na hindi tumanggap ng katotohanan, absuelto ka na, ikaw Muslim na nagbibigay ng gusto mo magabayan ng pamilya mo. Ginampanan mo na ang gusto mo, pero nasa iyong Panginoon ang kapasyahan. Si Propeta Muhammad nga, hindi niya nagabayan ng kanyang tiyuhin. So ano ito, mga kapatid? Anong aral? Anong aral? Aral na stat, walang ibang makapagagabay niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Walang gabay maliban sa Allah. Isang pinakamalaking aral dito, wallahi kung ikaw ay nagabayan, sumusumpa ako sa Allah na siyang lumikha sa akin at lumikha sa atin lahat. Kung ikaw ay totoo ngayon sa puso't isipan mo na tumanggap ka sa Islam, nangangahulugan na mahal ka ng Allah. Dahil kung sino ang dapat mamahalin ng Allah, si Abu Talib. Inarugaan niya si Propeta Muhammad na pinakamamahal ng Allah ang kanyang propeta. Pero bakit hindi nakapagbigay ito sa kanya ng depensa para sa kanyang buhay? Walang silbi, walang nagawa si Propeta Muhammad. Bumaba yung mga aya, bumaba yung mga talata, wala kang magawa.
Kaya yung sa mga nagtatanong, Ustad, paano yung nanay ko, namatay siya, hanggang ngayon hindi ako mapakali na siya ay hindi naggabayan sa Islam. Bro, sister, importante na sabi mo sa kanya, wala tayong magawa. Alipin ka, alipin tayo. Hindi gusto ng Allah. Ano magagawa natin? At hindi ka nag-iisa dyan. Ang lahat, karamihan ng mga propeta. Si Propeta Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ang kanyang ama, sino ang kanyang ama? Si Azar, very good, si Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Tignan mo, sinabi na mismo kasi ang Quran, subhanallah, may mga ginagamit ang Allah subhanahu wa ta'ala na minsan sinasabi niya mismo yung pangalan, minsan hindi. Katulad din na pagsabi niya na minhum man kasas na alayka wa minhum lam naksusum alayk. Mayroon sa kanila, ya Muhammad, na binigyan namin ng mga pangalan ng mga propeta. Na sinabi namin yung mga pangalan nila at mayroon din ng mga hindi namin sinabi ang kanilang mga pangalan. So, ibig sabihin, nasa Allah subhanahu wa ta'ala ang kapasyahan. So ngayon, noong ito ay mamatay na ang kanyang tsuhin, walang nang nagawa si Propeta Muhammad. Si Propeta Ibrahim hindi niya nagabayan ng kanyang ama. Si Propeta Lut, alayhi salatu wassalam, ang kanyang asawa. Ang aral para dito, bro, mayroon din pala sa mga asawa na hindi mo makontrol. Ito, si Propeta Lut, hindi niya nakontrol ang anak niya. Siya nga yung bugaw. Alam niyo yung bugaw? Siya pang nag-aakit doon sa mga tao, may bisita si Lut, pumunta kayo rito. Tignan niyo yun. Subhanallah, hindi makontrol ni Lut ang kanyang asawa. Si Propeta Noah, alayhi salatu wasalam, ang kanyang anak, na iniling niya, ya Allah, innahum ibni, siya ang aking anak. Bigyan siya ng gabay at proteksyon. O aking anak, erkab ma'ana. O aking anak, halika at sumakay ka dito sa barkong ginawa kong ito. Sabi niya sa kanyang ama, kung yan ay dumating ang tubig, aakyat ako dun sa pinakatuktok ng tubig. Sa tuktok ng bundok na yon. Ano, nagbigay ba yun sa kanya ng ligtas? Wala. Si Propeta Muhammad, alayhi salatu salam, mga kapatid, nangangahulugan, ang gabay na ito, pagyamanin mo. Huwag kang bumitsyo. Huwag kang bumitsyo, huwag kang magpariwara. Hindi naging Muslim ka ngayon, akala mo sigurado ka na at hindi ka nag-aaral. At nakikipagkaibigan ka pa rin doon sa dating mga kaibigan mo na sila ay, alam mo na ikaw ay pwede nilang iligaw. Sino ang dapat kaibiganin, mga kapatid? Kapatid na Kevin, karon na kay mga bago nga mga parente, mga igala, kani sila karon. ito mga igala na totoo, mga kapatid. Sa araw ng paghukom kung saan al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allahu Akbar. Sinabi ng Allah, sinaksihan niya mismo, ang magkakaibigan dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw, sa araw ng paghukom, sila ay magkakalabad-laban. Maliban kung sino yung mga matakutin sa Allah. Sabi niya, oh, yun yung mga kaibigan ko, ayun si Abdul Aziz, yung nagtitipla ng kape. Oh, bro, ya Allah, papasukin kami sa paraiso. Totoo yan, mga kapatid. Wala ngang forever dito sa mundo, pero may forever sa mga tunay na magkakaibigan na nagmamahalan sa Islam. Ito, minsan may mga kapatid tayo rito, Ustad, subhanallah, hindi ko alam bakit ko mahal yung kaibigan na yun. Para lang sa Allah. Alam niyo bro, wala tayong iniisip na iba. Para lang sa Allah. Paano yan? Nararamdaman niyo ng puso. Totoo yan. Walang kapalit. Para lang sa Allah. Yung gusto mo lang siyang makita. Isipin niyo isang sahaba, sa kapanhunan ng mga Israelita, kinwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumaba ang anghel na sinugo ng Allah sa isang tao na gusto niyang bisitahin ng kanyang kapwa. Dumating ang isang anghel na nagkatawang tao, Mahabika, ila ayna tadhhab? Saan ka pupunta? Doon sa kaibigan ko. Azuru akhan li fillah. Hal laka gharadu min ad-dunya? Mayroon ka bang hiling, makamundong bagay? Kung bakit mo siya bibisitahin? Eh, wala. Maliban na lamang siya ay mahal ko sa Allah. Walay mga kapatid, nararamdaman nyo yan. Hindi na kailangan sabihin mo sa kapatid mo.
Pero sa hadith ni Propeta Muhammad, pwedeng sabihin mo sa kapatid mo na mahal mo siya sa Islam. Sabi ng isang anghel na nagkatawang tao, sabi niya, Ana Rasulullah, ako ay sugo mula sa iyong Panginoon. Dahil sa pagbisita mo, pagmamahal mo sa kaibigan mo na yan, ikaw ay minahal ng Allah at kinalugdan niya. Baliktarin mo, Abdul Aziz, ang mga fraternity. Bakit mo mahal ang fraternity, bro? Kay pinalo mo ang puwit niya. May hissing. Di ba? Gaganti ka pa dyan. Meron pa kayong monthly dues. Bakit ka makikipagkaibigan dyan? Kasi hindi totoo na mahal ko, hindi totoo na para sa Allah dahil balang araw magkaparehas kami na isa kami sa sorority tapos matulungan niya ako kay nawala akong trabaho. Siya ang makakatulong sa akin. Wallahi, isang kufar na pananalita. Ang isang Muslim na magsabi na siya ang makakatulong sa akin. Hindi ako makakahanap ng trabaho kundi ang aking brad. Ayna tawakkulu Allah? Nasaan ang tunay na pagtiwala mo sa Allah? Na ipinagkatiwala mo sa tulad mong tao na miskin. Miskin din yun eh. Miskin ka rin eh. Lahat tayo alipin, lahat miskin. Ang Allah ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, magbibigay sa iyo ng trabaho, magbibigay sa iyo ng pagkain, magbibigay sa iyo ng lahat na kung anong meron. Dahil lahat na ito, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo matamo kung anong ipinagkaloob ng Allah sa iyo dito pa lang sa mundong ito. Diba, Kevin? Mashallah. Itong mga brother na ito, inshallah, Ibrahim, magkuyog ka sa amo sa umrah. Ha? At inshallah, maganda itong umrah natin, hilingin natin dun sa meron naman daw tayo umrah sa Ramadan. At inshallah, bachelors lahat. So wala na dalan pagkain, bawat isa alam na nilang dadalhin nila. Biko, puto, kape. Alam mo, bachelor tayo eh. Maski wala, okay lang yan eh. Sundalo ng Islam eh. Maski dyan lang kape-kape dyan sa gilid. Pero iba ang samahan sa pag-umar, bro. Mashallah. Mga kapatid, hindi ko nasabi ang dapat kong sabihin. Dahil oras na, alas 9 na. So, importante, nalaman natin ngayon ang gabay. Kapatid na Kevin, ang gabay na ito, pagyamanin natin ito. Hindi ito ibibigay ng Allah sa kahit sino. Pipiliin niya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ang sino man bibigyan ng Allah ng gabay, ang kanyang puso ay bubuksan ng kanyang puso na bibigyan ng liwanag at pagtanggap ng kusang loob ng Islam. Totoo yan. Allah. Wahada huwal huda. Hada huwa siratum mustaqim. Kung sinong gagabayan ng Allah. Mga kapatid, alhamdulillah, makikita lang yan, matatagpuan lang yan sa tunay na mga mananampalataya. Itong pag-aaral natin, tignan nyo, sa isang linggo, ito lang yung pagtitipon-tipon natin. Kahit pa paano nagtitipon-tipon tayo. Kaysa sa wala, di ba? Yung iba, wag na lang kay makita man ko si Ustad na sa Facebook dito. Na doon na lang siya sa balay. Na unsa iyang kinabuhi sa balay, magtanaw taon na matulog siya gihapon na magdating si Satanas na sabi ni Satan sa kanya na tanawa ka tong uban kay magtingin-tingin ka kay Ustad na tauhid lang ang kinukwento niya. Man, iba ang makita mo doon, sumasayaw. Yan. Ya Allah, patawarin kami. Wallahi. At sasabihin ko, sumusumpa ko sa Allah. Mga kapatid, ako at ikaw, lahat tayo biktima. Itong hawak-hawak natin na ito, Joharto, yung hawak na hawak mo na yan, alhamdulillah, ginagamit mo yan sa kaluguran ng Allah. Ang bawat segundo, bawat oras, bawat sinilip mo, sinilip ba o yung, ano ba tawag doon? Alam na alam ninyo, scroll. Bawat scroll ninyo, sama-sama, isusulat yan ng mga anghel. Bawat scroll nyo ng kabutihan, pagsamba sa Allah, pakikinig sa mga aralin sa Islam, pagbasa ng Quran, patungkol sa ating relihiyon, isusulat yan ng mga anghel. Wala tayong takas. Paglabanan natin yan dahil napakalaking pagsubok ngayon sa ating umma ay dahil dyan sa cellphone na yan. Pagsubok na maaring mabuti, pagsubok na pwede ito ay makapahamak sa atin.
Kahabagan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan, jadakumullahu ilma. Inshallah, susundan natin ito sa susunod na linggo. Inshallah. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam nyo bro, yung kwan, hindi nyo pa alam, di ba? Oo nga, yung, pakipicture muna. Teka lang, ganyan lang kayo. Ipipicture ni Ismail kasi kailangan ito ng center. Ang isang suggestion ko, dahil ang pagkain natin ay 30, tayo ay 39. Pag kinain natin yan ngayon lahat dito, mashallah. Mia. O, di ba? O, dito na natin yung kainin. Pwede yan. Walang problema. Pwede yan. Inshallah. Kainin na lang natin dito. Hindi. Wala yan. Si Imran. Walang problema kay Imran.